Alright, good morning, Saturday morning. So, today, we're with Clark. Yan, oh, sit! Yan yung aso ko, 6 years old, Bull Mastiff. I got him during our wedding. Yan ang wedding gift ko actually. Sit! Yan, so ngayon, kasi kakagaling lang ito sa sakit, hindi ko makain ng 2 days, 3 days. So magaling na siya. Ilalabas namin siya, sasama namin siya sa farm. So, we will be going to a Batangas farm somewhere in San Juan. Mga more or less, 8 kilometers ang lakas. Alis dyan. Mga 80 kilometers more or less. Travel tayo doon. Batangas, and let's use the... Kunin mo nga! Let's use the E150. Kasama natin family. Ilalabas natin si Clark. Ilagay mo na ron sa kulungan. Kaya si Clark, sama natin si Clark. Dadali natin sa farm kasi yung tito ni Mrs. may farm doon. Ini-invite kami. We've never been there. So, perfect opportunity to go there. So, ito ang situation. This is the reason why I got the A150 is mostly kay Clark. Tapos, kasi yung cage niya, yung cage na yan is a size 7. Yan ang pinakamalaking mabibili mong cage for a carrier dog. So, kasyang-kasya sa E1. Sa Starix kasi saktong-sakto lang siya. Ito, maluwag pa. So, itong situation. Madali mag-load ng bagay pag E150. Tapon ka lang ng tapon. May cooler, may ganyan. Walang kamada. So, yung loob. Ay, ito nga, lagay mo dyan. So, sobrang spacious. That's why we got this car. Para kung may mga trip kaming ganito, ito yung dadali namin. So, by August, 2 na anak natin, may kapatid na to. So, kasyang-kasya pa naman, walang problema, no? So, first start for you. Actually, ito hindi ko na nagagamit. Bihirang-bihira na. Kasi nga, wala naman kami pinupuntahan lately. So, kaya nga gumawa rin ako ng plano ngayon. I ask Uncle Renzi, yung may-ari ng farm, if we can go to Batangas, visit his farm, stay overnight, uwi kami bukas, para may reason din ako to bring this one. And Valentine's kahapon, it's 15. So ngayon namin i-celebrate dun sa farm na lang, no? Okay, first start for you. Old school key. Boom. Alright. So, trip reset to 0. Tapos yung gas natin, lagpas 1/4. Pagas tayo siguro 2.5. Sakto na yun. Lagpas na yun, no? Malapit lang naman, less than 100 kilometers. It's about 2 hours drive from here. So, with the mighty E150, isa lang upuan. Hindi ko pa naayos. Just waiting for mommy. Yan. Ito si Clark. Silipin natin. Yan. Oh, mabait yan. Pag sa biyahe, mahilig sa biyahe ito. Andyan lang siya. Nadala ko na rin ng Baguio itong si Clark using this E150. Ay! Tama! Yan. Hindi kumikibo yan dyan. Masaya na yan pag andyan yan. Right? So, it's here. So, let's go. Bye, Emilia! Kapit bahay namin. Here we go. On our way to San Jose. Maluwag na maluwag. Can't even remember the last time na ginamit ko to sa biyahe. Hindi ko maalala anong biyahe yun. So, di na namin ginagamit, no, this car. So, this has been with me 5 years already. Yung pinanganak si Anika, yan. Newborn yan. Nakuha ko tong E150. I traded my Starix, 2010 Starix for this one. Tapos add ng konti, no? Sobrang reliable, walang sakit ng ulo. And yan, magagamit natin ulit. Stopover ulit tayo, Shell, pagas. Bili din ng ice coffee, Dunkin Donuts. Here in Shell, Libis, 2.5 for this monster. So, abot na yan. Lagpas siguro kalahati yung 2.5 na yun, sakto na yun. So, pagas lang tayo, 2.5. Dami nagpapagas dito sa Shell. Then, syempre sa Dunkin. Kasi ang daan natin is Lex, no? Alright. Back here, Dunkin Donut. Para may pasalubong tayo kay Uncle Renzi. And may coffee. Wapo talaga, eh, no?
Actually ito, dapat ibibenta ko na. 70,000 na tinatakbo, sobrang baba. Hindi ko na kasi ginagamit, kaya naisip ko ibenta dahil hindi ko rin madala na office dahil mukha naman akong tanga kung mag-isa. Ang balak ko sanang ipalit is sa Expedition para at least nadadala ko sa office. Pero since nabuntis si Mrs., kikailanganin na namin ulit to. So dahil magka times 2 kami. So that's why this car will stay dahil may bagong baby rin. Kikailanganin namin ng space. So ito, tapos na ata. Okay na? 2.5. Tignan natin saan tumaas. VIP talaga no? Ito talagang saludo sa guard. Tatakbo pa yung guard. And Ultimate Artista Van. Napakaganda ng grill. Tignan natin saan umabot. 2.5. Ayan. 70,000 on the dot. Yun, lagpas kalahati. Nakapalo naman po sa Shell na para may discount. Oo. Ay, teka lang. Yung Go Plus. May Go Plus eh. Okay, let's go. So ito, basta diretso, hindi naman ganun katakaw sa gas yan. Hindi yan lamon. So yung gas na yan, after half, marami pang matitira dyan when you get to the venue. So, tinan natin mamaya. Nabagyo ko na to multiple times. Bataan, Zambales, Batangas, whatever. Okay naman, no? So, kunin lang natin yung binili natin sa Dunkin. Then, let's head over to San Juan. So, it's 10:40. Saktong 12 siguro nandun na tayo. Depending on the traffic. Malapit yung lugar sa Mainones Resort. Somewhere there. Yan. So I have my coffee. Let's roll out papuntang SLEX. Ayan. Si Danica masaya dito kasi nakakalaro siya sa space. Ayun yung gitna. So ito yung pinakamaganda nito, yung gitna. Kasi may access ka. Favorite ko rin yan, yung part na yan. Yung mga Grandia kasi sarado dito, ganyan. So wala kang access. Ito maganda, may access. Yung gitna. Napakalaking bagay yung gitna. So I got this car again. 2020 yung pinanganak to. I traded up the Starrex for this one kasi yung Starrex diesel unang-una, no? Tapos medyo kinakapos ako sa hatak ng Starrex. Hindi ako masaya sa hatak niya. So nakakita ko nito online, mura lang. So swap gas V8, no? Kaya ako kinuha to. Sakto yung pinanganak to. So all the same age sila sa akin. So anyway, see you later. So medyo di na ako sanay i-drive to, no? Dahil ito kasi malaki talaga. So parang yung feel niya pag dinadrive mo, coaster talaga or minibus. That's how she feels. Really heavy, sluggish. Pero pag sa highway, masarap yung rekta nito. Tapos yung transmission yung andito, no? Yung lever. So medyo pag liliko ka, dahan-dahan kasi nga mabigat, hindi rin ganun kabilis lumiko. Tapos very poor turning radius. Kaya kung mag-U-turn ka, very challenge, no? So takes a while to get used to it again. Pero other than that, gusto ko pa rin siya dahil very massive. Ayan, no? First stall. Hindi ko alam kung may load, hindi ko chinek, pero alam ko marami yan. Hindi nga ginagamit. Alam ko maraming naman to. Or decent pa. Dahil wala naman kaming mga lakad, no? Marami-rami. Alright. So, anyway, pag sa highway, itong coaching to masarap i-drive. Dahil yung engine, gusto niya rekta. Yung V8 na yan, gusto niya rektahan. So, ayaw niya yung mga arangkada. Mabigat. You can feel his heaviness. This car is overweight, no? Dahil sa haba ka niya. And it's very floaty, it's very boaty, malakas yung body roll. Pero yan, pag dito yan, pagpasok mo dyan, sobrang sarap naman niya. Talaga wala akong masabi sa ride. American luxury. Simple lang. Wala kang kahit ano eh. Tsaka mabilis yung arangkada, basta highway. Basta highway, okay to. Pag traffic, city, medyo mahirapan ka. Pero pag ganyan, yan, dito
dito nagtatribe ang engine na to. Sa mga daan na ganito. Suspension maganda. Very relaxing. Tapos nga since gasoline, tahimik na tahimik. Hindi mo maramdaman yung or marinig yung engine. Minsan nga pag naka-idle, akala ko nakapatay na yung makina dahil sobrang tahimik niya. So, iba talaga ang gasoline engine, very smooth. So, mararamdaman mo sa katawan, no? Lalo na pag long drive. Ayan. So, we're entering SLEX. At happy ako dahil nalabas natin ulit to sa trip dahil hindi na nga namin nagagamit. Munti ko na kang ibenta sana. Pero biglang nabuntis to. Oh, hindi na pwede. Kailangan natin ulit. Alright, see you later. Maraming bumabiyahe for a Saturday. Medyo puno ang kalsada. Well, I guess it's Valentine's. So, ngayon din sila bumabawi kaysa Friday. Beautiful Saturday drive. 11 o'clock time check. So, we still have an hour to go. 20 kilometers in. Welcome to SLEX. Maganda panahon, walang araw. Sakto mag-swimming mamaya. Si Clark nasa likod. Bait yan pag sa biyahe, hindi kumakahol. Minsan nga nakakalimutan namin kasama namin. Parang yung nagbagyo kami dati, tahimik lang siya the whole trip. We actually forgot na kasama namin. Clark mahilig sumama yan. Bata pa lang kasi yan, dinadala na namin yan. No? So, yan. Celebrate natin si Clark kasi magaling na. Valentine's. And silipin namin yung farm ni Uncle Renzi dahil di pa namin nakita yun. Quick getaway for the weekend. No? So, takbo niyan, 90-100. Pag 100 kilometers per hour, mas gumagaan yung engine, mas bumibilis pa. So, yan talaga ang ano niya, natural habitat, mga ganyan daan. So, kaya pag sa ECTEX, mas walang tao, mas nakakahataw tayo doon. Gustong gusto ng engine 100, mas efficient siya doon. No? Bagong kalsada na, pinaluwag. So, usable na rin kahit pa paano. Both lanes. Yan, mas pinaluluwag nila. Buti naman. Plans for this car this year. Actually, dito sa coaching to, wala na ako nagagawa. Dahil hindi ko nga ginagamit. So, sobrang wala akong ginagawa dito. Change oil ko lang. But this year, I think, kailangan ko nang ipatint. Ayan. Ang tint nito, sa driver lang, tsaka dito sa harap. Kasi yung sa likod, naka-smoke glass ata. Yung nagpatint ako dati sa Galan, pinasilip ko to. So sabi niya, naka-smoke glass lang yung likod. So wala pa siyang tint. So since magka-summer na, April, May, and baka may lakad kami sa April, May, baka mag-Ganbaya tayo, gusto kong ipatint yung likod ng super dark na ceramic para lumamig din yung loob, no? Kasi minsan dito sa kotse, pag nainita na arawan, hirap yung aircon. Kasi American nga. So kung mas malamig yung cabin, ceramic tint na, mas lalamig yung loob, no? So that's one thing na gagawin ko this year. Promise, gagawin ko. And future plans yan, papagawa ko na yung mga upholstery na yan. Hindi ko lang napapaayos talaga kasi hindi ko nga ginagamit yung kotse. So, and change oil, kailangan ko na siyang ipa-change oil ulit, no? We are 60 kilometers away from the venue. So, medyo maraming kotse sa SLEX ngayon. February 15. Yan. Ito ang gusto ni E150, 100 kilometers per hour. Yan ang gusto niyang takbo. Pero maluwag na yung kalsada, pinaluwag nila. Ngayon lang lumuwag-luwag. Diyan na mamayagpag yan. Yan ang gustong takbo ng mga big. The car feels lighter now and quicker. Basta pag nasa 100 siya. Below that, medyo sluggish. Alright. Reach the end. Yan, nag-aabot-abot na dahil sa toll. Patrol, oh. Bapo rin ng patrol talaga, no? Kalaban ng LC. I want to feature one. If there's one available, no? Why not? Hindi pa ako nakakita niyan sa loob at nakadrive.
So, we are at the end. Tollway, nag-abot-abot. Daming bumabiyahe ngayong February 15. Ito, gas update. Nagpas half pa. Ayan, basta highway, okay ito. Walang problema. V-Power, gas. Sa dulo na tayo, SLEX. There's a beautiful LC. Naka-Max. Brembo. Sa likod. Pag sinusundan ka ng ganyan, nakakatakot eh. Ganda, team natin. So, nasa dulo na tayo ng SLEX. Ginagawa yung daan. It's quite gloomy. Umaambon ng konti. More than half pa ang gas natin. We are ilang taga lang. 40 kilometers away pa from the farm. No? LC o patrol? No? Which one do you prefer? Very debatable. Yan lang naman ang kalaban ng LC. Yung patrol na yan. Laki. Mas malaki nga ata sa LC to eh. So I haven't seen one in person. Yung loob, di pa ako nakapasok dyan. So I bet maganda rin. Yan, maganda na ang view dito sa dulo. Right beside the mountain. Makiling ata yan. We are not so sure. Ganda na dito sa dulo. Yung LC oh. Silip-silip oh. Politikang politika eh no. Pag-itim talaga eh no. Bandating. Ito rin naman eh bandating. Politika rin naman to. Mayor din naman to pag sa labas. Bagay silang dalawa magkasunod. And it started to rain. Ambon-ambon, may patak na. 30 degrees outside. Star Tollway. Ngayon na lang ulit ako nadaan dito. Yan. Alam ko pangit daan dito eh. Makalampag. So, tingnan natin. 20 kilometers to Lipa City. LC. Mamadali. May mga 4x4. Jimmy. Dami nila. Oh, yan. Outing. May overlanding sila. Yan ang uso ngayon eh. Overlanding eh. Oh. Gusto ko rin i-try yan. Siguro Sambales lang. Yung magka-camp ka. Dali natin yung Pajero. No? Bagay yun dun. May maganda kasi sa Sambales. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Parang camping site na may lake. So, yun. Try namin siguro one time. Total may Pajero naman. Problema kasi doon, bibili ka ng tent. Eh, bahala na. May Decathlon naman. Di pa naman namin na-try yun ni Mrs. Kahit sa Anika. So maybe, ngayong summer, pwede. Why not, no? With the Pajero. Alright. Nissan Terra. Kailangan ng benta niyan. Dahil naghihingalo ang Nissan. So, the merger between Honda and Nissan, di yata natuloy, hindi nagkasundo. So, sana, no? Masave ang Nissan dahil magandang brand yan. Okay, we are 17 kilometers away, 30 minutes away. I'm hungry, 12 o'clock. Tanghali na. Dito pa rin tayo sa Star Tollway, no? Gas update, half tank. Kalahati pa rin siya. So, Lipa exit pala tayo. Ayan, 500 meters away. Mag-exit na tayo. So, maganda naman pala yung Star Tollway. Hindi nakaldag yung daan. Dati kasi, na-remember, makaldag dito eh. Pero ngayon, okay na. Smooth. Saka walang traffic. Dire-diretso. So, lamig na aircon. Tahimik. The E150 is doing great. We are about to turn here. Exit here. Lipa. Exit. No? Tagal na namin din nakapunta rito. Years. Yeah. Exit na tayo. Sabi pa. Si Clark. Doon pa rin sa likod. Yeah. Can't even remember the last time na nilabas namin si Clark. No? Kasi mahirap siya dalhin, malaki. So hindi rin lahat ng establishments nag-aalaw ng malalaking aso. So, well, kaya sakto to. Private farm. Welcome to Lipa. Mga bagong gulo na rito. Dami na kung ano-ano. Tagal na namin di napunta rito. Dapat farm nila ay lead. Traffic sa Lipa. Busy. Kasi progressive town. Alam mo yung
Daming ganap. Banay Road. Starting to look very provincial with the mountain view. 10 minutes away, 4 kilometers. We will turn left 2 kilometers away. So ayan, malalim na tayo sa loob ng Batangas. Malalim. Starting to look like a province with that view. Ganda ng view, no? Situation at the back. Comfortable na comfortable. Maganda ang daan. Walang traffic. Kaliwa na dito. Yan, masikip na yung daan. So let's see. Tignan natin ano yung itsura ng daan. Yan, mga side streets na tayo. Tapos ito mahirap dito. Yung mga sulok-sulok. Ako, may incoming pa. Ito, talo sa iyo 50 pag mga tight turns. Ayan o. So, very tight. Sana huwag na sumikip. Parang the worst talaga yung Bataan dati. Hindi ako nakalusot. Hindi, nakalusot ako pero sobrang pahirapan. Traumatizing na accident. So ito at least medyo maluwag-luwag pa. Pero side streets na talaga. Okay naman. Okay. Kaya natin saan. Banda. Probinsyang-probinsya. And daan. Sementado naman in fairness. So, papasok ko sa loob. Farm na farm. Tutuwa si Clark dito. Kanya yung tsura. Malalim. Pinatay ko na yung overdrive. Kasi bundok. So, 2. Malalim. Pero we've had worse with this car. Mas matarik. So, basta may sementado, okay naman. Saka walang kasalubong. Matarik ko. Yeah. Bundok. Sa gilid ng bundok. Full of coconuts and rainforest. Oh. Grabe, Jurassic Park po. Hirap na ito kung may kasalubong ka. Sa gabi, walang ilaw dito eh. Mukhang walang ilaw. Ayan, kahit nga motor. Ito ba? Kaya ka na NC? Ayan, pinasundo kami ni Akil. Diretso lang? Okay. Ayos. Tayo na wala. Alright, see you later when we get there. Honey, I am on first gear, lowest gear. Masikip pa siya naman, pero it's really tight. So, ito ang downfall ng E150. Turning radius. Pero yan, okay naman. Pinatag naman ito. Ito na yan, actually. This is the part. Second gear, yan. Pwede na, drive. O, diba? Lalim din, oh. O, ito yung farm nila. Oh, may kape, oh. Kape, oh. Ayan, the E150. Ganda, oh. Oh, diba? Private farm to. Hop, may aso pa. Naku, yari si Clark. Kita Waji, may ari. Dito. Pakawalan mo naman kawawa naman. Hindi pa yung Tali ko muna. Teka. Ito, okay lang yan. Teka, kunin ko lang si Clark. Yan, Clark. Nakaayos na. Naka-station na siya. Diyan na muna siya. Baka dito na rin siya matulog. Basta walang ulan. Tali muna natin siya. Ngayon lang ulit naka ano to eh. Ngayon lang ulit nakagala to eh. Uncle Renzi, may-ari. Ito yung farm. May swing pa. Tagal na sila nag-aaya actually. Ngayon lang talaga nagka-time. So, ayun, pinatag nila. Nasa bundok. May swimming pool pa. Ayos dito eh. Nako, mag-e-enjoy dito si Anika. Pero this is a private farm. Ayan, sila may-ari. Pinsan nila misis. So maganda. Gandang getaway, mabilis lang puntahan.
Oh, ganda pa ng ano nila oh. Gazebo nila oh. May bulaklak po. Ito yung aso. Mamaya, pakawalan natin si Clark. Ganyan talaga yan. Hindi niya mahabol yan. Oh, si Uncle Renzi. Siya may-ari. Ganda dito ah. I'm impressed. Ayun, doon kami yung pinag-grade. Maganda yung cabin niyo, nonis oh. Tamo. Parang nonis oh. Dyan. Kaya dyan yan. Nag-dito ko. Oh, mamaya, kuha pa tayo ng mga video. Sisipatin ko muna, no? Our simple home. Oh, inaayos pa nila, oh. May aircon pa, oh. Oh. Bunker bed, oh. Dito kami mamaya. Saktong-sakto, ah. Kakatawa, ah. Ito yung CR. Malaki. Oh. Ganda. Tapos diretso na sa farm. Ayun si Clark, oh. Clark, pakawalan natin mamaya. Alright, no? So it's 4 o'clock, almost 4 in the afternoon. So this is the farm, nakasettle na kami. Perfect weather guys, walang araw. You can see. February 15, napakaganda. Medyo bundok siya na pinatag na may pool. Ito pala guys, soon ipaparent din nila pala, Airbnb. Ito, if naghahanap kayo ng farm, small family, kayo, small group, yan. This place can be of a good choice. Farm feel. Ayan o. Yung main house nandun, cabin style. Tapos, surrounded by nature. Tapos dito kayo kakain. Dito kanina, I had so much fun. One of the best lunch we've had ni Mrs. dito. Kaya ganito lang, simple. O, diba? Luto-luto dun. Tapos, dito kayo kakain. Yan. Tapos grill. Clark is enjoying his life. Yan. Ihaw-ihaw. Diyan, no? So si Clark, you know, saya ni Clark, oh. Ngayon lang nakawala talaga to eh. Oh, buti family nila Uncle Renzi. They do allow pets na free room. Oh. Saya niya, oh. Buti may pool. Si Anika, pagising tulog lang. Magwawala yun sa pool mamaya. So, yeah. Mamaya, wala, kain na naman. Walang gagawin. Kain, dinner, tambay, swimming. Tapos bukas, uwi na kami. Oh. Clark is enjoying his life. Alright? So, night time, 9 p.m. Si Clark, oh, dito matutulog. Oh. So, kulit ni Clark, oh. Sarap ng buhay mo dyan, Clark, ah. Clark. Sarap. Yan, dyan siya. For the night. Listen to the sound. The moon. It's getting cold. Yan. Crickets, no? Ganda ng crickets. Very peaceful. So, right now, pakita ko na sa inyo. We just had dinner an hour ago. So, ngayon, bonfire naman. Kung saan yung nakapark si E150. Ayan. Taga madilim. Yan. Wala sa kondisyon eh. Oh, bonfire. That's the room. Yan, alright. So, see you tomorrow. Right. So, it's Sunday, 1:30 in the afternoon. Pabalik na. Ito, sa farm. Oh, ganda ng bukasan ng E150. Oh. Suicide, oh. Easy access. So, yan ang strength yan. Kamada ka lang ng kamada. With the size 7 dog cage. No? So, pabalik na. Getting ready to go back. Clark is here. Oh, Clark had a wonderful time. So, pauwi na tayo. Tapusin ko yung vlog pagdating sa bahay para makita natin yung gas, no? Kung saan siya bababa. So, mamaya pakita ko sa iyo saan nagland yung gas pagdating natin dito. Nakalimutan ko ipakita sa inyo, no? Alright. Yes. Yan, half pa, less than half. So, we accumulated 90 kilometers kahapon. So, pauwi na tayo ngayon. Let's see saan babagsak. Okay, buwelta ko lang. Balik tayo sa jungle. So, mahirapan ako mamaya bumuelta dahil sa taas masikip. So, yan, trail na naman. We're still inside the farm. So,
Ito, farm na farm. Ito, U-turn na. Galing dyan sa malalim. Ito, mahirap. Sa van na yan. Okay, we're good. Okay, dire-diretso pa uwi. Half tank pa. Sabi sa inyo, hindi naman ganyan kalakasan, basta diretso lang. Basta biyahe, okay lang to. So, teka, overdrive off. Okay, see you later. Focus lang ako sa drive, no? Ito, farm ng mga Texas sabungan. Back sa main roads, tapos na yung mga eskinita, yung mga inside roads. So, pabalik na tayo ng Lipa. And balikan ko kayo sa SLEX. Happy Sunday. Almost 3 o'clock. SLEX na. Mulan kanina, mo. So, gas check, below half. And kung makita nyo, konti lang nabawas. From half. When we left the farm. So, sakto lang, no? So, if you're thinking of a van, kung kailangan nyo, if you have a family, tapos kung may SUV kayo, but then you bring a lot of bags, a lot of things when you're out of town, medyo masikip na SUV, no? So, if you need a van, this may be a good choice. Kasi mura na lang ngayon to. Makakabili ka, 300, 400,000, depende sa year and condition of the van, of course. Tsaka, puro low mileage yan. And this is very reliable. Like this one, it's been with me for 5 years already. Walang problema. So, if you're looking for a family car, spacious, ito talagang one of the best options. So, don't worry about the gas consumption. Kaya naman. Basta hindi araw-araw gagamitin. No? Siyempre, kung araw-araw, mabigat-bigat yan. So, anyway, hindi ka, tulog na tulog. So, ayan. So, balikan ko kayo when we get to the house. Tingnan natin saan lalapag yung gas, no? Alright, made it home. Home base. Gas. Teka, ayan. Ayan yung gas. Lagpas 1/4 pa. So marami pang natira. So yung umalis tayo, lagpas half tank. Worth 2.5 nagpagas tayo. So, as I've said, okay naman yan. Basta biyahe. We've taken in 180 kilometers for the trip, no? So, syempre, ang downside lang, hindi ka pwede magpagas ng mga 1,000 pesos, 1.5. Hindi niya mararamdaman, hindi tataas masyado yung needle kasi malaking auto. Malaki yung tank. Tank ata nito, nasa 140 liters if I'm not mistaken. No? So, dapat at least 1.5 to 2,000 para umangat yung gas gauge, no? So, that's it. That's the vlog for today. Sweet home with this baby. And masaya ako na dala ko na naman siya sa trip with the family kasama si Clark. I've enjoyed the farm. So thank you for watching. Two different levels I cannot relate.